Hello mga ga, magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating video ngayon ay gagawa po ako ng mini ensaymada donut. Kaya pakisamahan niyo po ako mga ga. Kaya umpisa na po natin. So dito gagawa lang po ako ng 500 grams ng ating first class flour at lagyan ko lang po ito ng half tablespoon ng yes at 1 teaspoon ng bread improver. 1 teaspoon ng iodized salt at half cup ng light brown sugar at half tablespoon ng vanilla extract at isang piraso na medium na itlog at half cup na tubig at half cup na evaporated milk. Sa ating harina kung walang first class flour ay pwedeng gumamit tayo dito ng all-purpose flour at ang gamit ko po dito na yes ay yung Apple Instant Dry Yes ng Achievers. At siguraduhin lang po natin na natunaw na po yung ating mga dry ingredients bago po natin unti-unting basain yung ating harina. At maglagay lang po tayo dito ng 1/3 cup ng margarine. Pwede din gumamit dito ng shortening at pwede ding butter. Yung aking dough ay pinadaan ko po ito sa aking dough roller machine. Kayo mga ga ay pwede naman na masahin po ninyo ito ng mano-mano. Basta siguraduhin nyo lang po na makinis ang inyong dough. At pinutol ko lang po ito sa 25 grams. Yes mga ga, ay maliit lang po talaga. Cute lang po talaga yung ating ensaymada ngayon. Pagkatapos po natin itong putulin lahat ay pwede na agad na figurahin po natin ito ng pabilog ng mahigpit at pagkatapos ay flatten lang po natin yan ng kaunti. Palaparin lang po natin ng kaunti yung ating dough para hindi naman maging bilog na bilog talaga para hindi din tayo mahirapan sa pagluto. At yung ating plancha na paglalagyan dito ay kailangan po ay magdas ng harina o di kaya magbanya ng margarine or shortening. At paalsahin lang po natin ito ng 1, 2 hanggang 3 oras at depende din sa ating room temperature. At pagkalipas ng 2 oras mga ga, nag 80% na po yung alsa ng aking dough kaya niluto ko na po ito sa mainit na mantika. Huwag lang masyadong malakas yung apoy ng ating kalan dito ha para hindi din masunog yung ating donut. At ordinary lang po yung gamit ko dito na mantika, yung mumurahin lang po. So dito na po tayo sa ating palaman. Gagamit po tayo dito ng 2-in-1 na half tablespoon ng cornstarch at half cup ng condensed milk. At maglagay po tayo ng kunti lang po talaga na asin at 1/4 teaspoon ng vanilla extract. Haluin lang muna natin yan at isunod na po natin ditong ilagay yung 1 cup na evaporated milk. And then haluin ng mabuti at salain at lutuin po natin ito sa mahina lang po na apoy ng ating kalan. Patuloy lang po talaga sa paghalo, wag lang pong tigilan hanggang sa ito'y kumulo, hanggang sa ito'y lumapot para hindi din masunog yung ilalim ng ating palaman. At pag ganito na kalapot yung ating palaman ay patayin na po agad yung apoy ng ating kalan at maglagay po tayo dito ng 1 tablespoon ng margarine. Pwede din gumamit po tayo dito ng butter. And then tunawin lang po natin yung ating margarine at palamigin lang muna natin at isit aside lang muna natin ito. At dito naman po tayo sa ating frosting. Ito pong pangbanya po natin sa ibabaw ng ating ensaymada. Dito gagamit po tayo ng ECC Butter 8. Mabango po ito mga ga at masarap. Kailangan lang po natin dito ng half cup at lagyan po natin ito ng half cup na powdered sugar. Ganito lang po ako mag-prepare ng ating butter frosting mga ga. Pinaghalo ko na lang pong dalawa po nating ingredients at pagkatapos ay batihin po natin. Batihin lang po natin yan hanggang sa mag-light po yung kulay at yung kuminis po yung ating butter frosting. Hanggang sa maging ganito na po yung consistency ng ating buttercream frosting. At yung ating ensaymada donut dough ay butasan lang po natin dito sa gitna. Ilagyan po natin ito ng palaman. Yung ating palaman ay nilagay ko po sa ating piping bag. At pahiran po natin dito sa ibabaw yung ginawa po natin na buttercream frosting. At pagkatapos ay lagyan po natin ito ng grated cheese. At gumamit lang po ako dito ng 2 ounce ng cupcake liner para sa pangsapin po natin. O mga ga, napaka-cute lang po talaga ng ating ensaymada donut. Ang cute lang po talaga at hindi mo na dito kailangan pa ng oven para makagawa ka ng ensaymada donut. Para ikaw din ay makapagsimula at nang kumita gamit ang recipe natin na ito. At tuloy-tuloy lang po natin yung gawin hanggang sa malagyan na po natin lahat ng buttercream frosting at ng grated cheese. At kung may natira po tayo dito ng palaman ay ilagay po natin dito sa ibabaw para ma-identify din ng ating mga customer kung ano po yung ating palaman ng ating ensaymada donut. At dito may natira po ako ng ating buttercream frosting kaya ay ini-design ko na lang po dito sa ibabaw. At mga ga, hanggang dito lang po yung ating video. Mag-ingat po tayong palagi. Maraming salamat at bye-bye!